Isang magandang araw po sa inyo mga kapatid. Minsan pa welcome sa aking YouTube channel. Meron po tayong kilalang isang artista na dumadanas po ng pagsubok sa kanyang buhay. May pag-asa ba pang gumaling si Kris Aquino sa kanyang sakit? Ito po itatalakayan natin. Welcome back po mga kapatid. So nababalitaan po natin ang nangyayaring pagsubok o problema sa buhay po ni Kris Aquino. Siya po ay dumadanas ng autoimmune disease na ang kanyang immune system po ay nanghihina, no? Kaya po siya ay pinadala sa ibang bansa para magpagamot sa Amerika po, no? Kasi marami pong espesyalista doon na tumitingin sa ganitong karamdaman. Kaya nakita po natin dito, no, sa nangyari kay Kris Aquino, siya po ay pumayat at nag-ibang itsura, no, dahil sa kanyang kalagayan. So sa Bible po, mayroong isang babae na halos nawalan na rin po ng pag-asa dahil siya po ay 12 taon nang dinudugo sa kanyang karamdaman. Marami na rin pong doktor o manggagamot yung kanyang nalapitan. Pero imbis na siya gumaling, lalo po siyang lumalala sa kanyang karamdaman. Siya ay mayaman at dahil sa kanyang sakit ay halos naubos po yung kanyang pera sa pagpapagamot. Nakita natin dito, no, na walang magagawa yung pera ng isang tao o kahit sa kasikatan kapag siya ay may malubhang sakit. Kaya ano nangyari? Itong babaeng ito na 12 taon nang dinutugo, nung narinig niya na si Jesus ay papunta sa kanilang lugar, anong ginawa niya? Siya ay lumapit sa ating Panginoon. Kasi narinig niya na ating Panginoon Jesus ay nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, bumubuhay ng patay. Sa madaling salita, maraming himala ang nangyari sa ministeryo ng ating Panginoon Jesus. At ang ginawa niya, nung si Jesus ay pumunta sa kanilang lugar, siya po ay nakipagsiksikan sa mga maraming tao. Kasi hindi lang po siya ang may sakit na gustong lumapit kay Jesus. Marami pong tao ang gustong lumapit kay Jesus sapagkat si Jesus po ay nagpapagaling. Maraming mirakulo sa ministeryo ng ating Panginoon ang nagpapagaling. Dahil sumasa kanya ang banal na espiritu o ang espiritu ng ating Panginoon. Kaya itong babaeng ito na may sakit, nakipagsiksikan siya sa mga tao at ang sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng Panginoon. Ako ay gagaling. So yun, ano, lumapit siya sa Panginoon Jesus at hinipo yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. At sa kanyang paghipo, meron kapangyarihan na dumaloy sa kanyang buhay. No, parang kuryente, may power na dumaloy sa kanyang katawan at naging dahilan upang ang kanyang pagdurugo ay huminto. So nagulat na lang siya dahil naranasan niya yung kagalingan sa kanyang buhay. At nung naramdaman ni Jesus na may himay po sa kanya, sabi niya sa mga tao, sino ang humawak sa akin? Ang sabi na kanyang mga alagad, Panginoon, maraming tao ang humahawak sa inyo. Ba't tinatanong niyo kung sino yung himay po sa inyo? Ang sabi ng Panginoon, kakaiba itong hipo na aking naramdaman sapagkat merong kapangyarihan, merong power na lumabas sa akin. At ang nangyari po, nagpresenta po itong babaeng dinudugo na siya po yung humipo sa laylayan ng damit ng Panginoon at siya ay gumaling. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, babae, dahil sa iyong paniniwala at pananampalataya, ikaw ay gumaling.
So nakita natin dito, ang kagalingan ay dumadaloy sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung si Chris Aquino po ay lalapit at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon, wala imposible sa Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang may hawak, ang may akda ng ating buhay. At kahit anong sakit yan, kahit ito'y patay, ay kayang buhayin, kayang pagalingin ng ating Panginoon. May kasabihan nga tayo, habang may buhay, may pag-asa. Kaya Chris Aquino, habang may buhay, may pag-asa, magtiwala ka sa Panginoon Yesus. Manalig ka sa Kanya. Ang Panginoon Yesus ay nandiyan lang. Sinlapit lang ng ating dasal. At ang sabi ng Biblia, ang lumalapit sa Panginoon ay hindi niya itataboy. Taos puso tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa ating Panginoon. So ngayon po ipapanalangin po natin si Chris Aquino na patuloy na kagalingan at patuloy na biyaya ng Panginoon na isumayo. Lord, pinapagpapala ko po si Chris Aquino, anumang sitwasyon na kanyang naranasan. Ang dalangin ko po yung mga doktor na tumitingin sa kanya ay bigyan ng karunungan at patuloy na bigyan lunas yung sakit ni Chris Aquino. Wala po yung posible sa iyo, Panginoon. Naniniwala po kami na ikaw ang Diyos ay dakilang manggagamot. Ang dalangin ko kay Chris Aquino, Lord, patuloy mo po siyang pangunahan. Ang Banal na Espiritu ang mag-guide sa kanya na ikaw lamang, Lord Jesus, ang tagapagligtas at Panginoon po namin, Panginoon. Wala po kami magagawa kung hiwalay po kami sa iyo. Kaya ngayon pa lang, binibless ko po si Chris Aquino. At maging sa mga kapatid po namin na nakikinig, na dumadanas ng sitwasyon na ganito, Lord, anumang sakit na kanilang nararamdaman, ang dalangin kong kagalingan ay patuloy na magmanifest sa kanilang buhay. Kapatid, kung ikaw ay may karamdaman, ipatong mo ang iyong kamay sa iyong katawan na may karamdaman at manampalataya ka na ang Diyos ang siya magpapagaling sa iyo. Lord, dalangin ko sa kapatid kong ito na nakapatong po ang kanyang kamay sa mga sakit o karamdaman sa kanyang katawan. I declare ang kamay nito ay maging kamay mo at maranas ang kagalingan sa kanyang buhay. Mula ulo hanggang dalampakan, Lord. Naniniwala po kami na wala po yung posible sa iyo. Ikaw ang Diyos ay dakilang manggagamot at patuloy na magpapalakas at magbibigay buhay at pag-asa sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat Diyos po sa inyong pakikinig sa aking video na ito. Ang dalangin ko ay patuloy na pagpalain at patuloy na gabayan po tayo ng ating Panginoon.